So guys, Yosi break muna. Ayun nga, ngayon lang kami nakapagpahinga talaga ni Mrs. ng matiwasay. Grabe nilakad namin. Alam mo yung everyday, nadadagdagan yung level ng challenges, nadadagdagan yung level ng struggles and sacrifices like matitinding lakaran. Pero nadadagdagan yung level ng excitement. Nadadagdagan din yung level ng saya, nadadagdagan din yung level ng ganda. Parang ganon, parang Monday, napakahirap ng Monday. Then dudugtungan ng Tuesday, sobrang hirap, pero sobrang saya. Then Wednesday, and so on, paakyat ng paakyat yung level niya, brad. Na guys, parang ganon. And then yun nga, ito lang yung talagang time na nanahimik or let's say mapayapa, nagkapagpahinga, peace of mind, ganyan. Ngayon lang talaga kami nahinto sa mga activities, guys. So kung magbabakasyon ka sa Hong Kong, Macau, talagang kulang ang 1 week. 2 weeks mo kasi para activity, then the whole day pahinga, activity, and then the next day pahinga. So ganun siya, guys. Hindi pwede yung 1 week kasi rat-rat kayo talaga. May guide pa kami. At salamat sa iyo, Onyx, Onek. Ayun, kay Brother Guerso, ikaw ang bumuhay sa amin dito, brother. Puta, ayaw mo kong pagastusin, hayop ka. Grabe ka. Pero maraming salamat sa iyo, brother. Ayun, kasi break muna. And then ayun nga, sa sobrang sakit, nagalo-halo na. Sobrang sakit, pagod, back pain, ano pa ba yung mga sakit na naramdaman natin? Paa, tuhod, legs, lahat yan hanggang leeg masakit talaga. Grabe, bugbugan, isipin mo. 8 AM pa lang rat-rat na kayo. And then matatapos kayo 2 AM. Grabe. Pati mga bata. So, ayun na-experience namin. And then, pag check-in nga namin dito sa Disney, maganda siya. Okay, panalo sa mga bata. Pero sa amin talaga, okay din. Talaga, obviously, enjoy talaga. Then, ayun, nagbabad ako sa parang doon, sauna. Sauna ba yun? O tub. May tub sa kwarto. Tapos, nagbabad ako ng sobrang init na mainit na tubig, pero hindi naman yung pangkape talaga. Pero kung hindi naman siya nakakalapnos ng balat, pero sobrang init. Nagbabad ako ng mga 20 to 30 minutes, mabula, may sabon. Oh, grabe, lahat nung nilakad ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nawala. Para akong na-reborn eh. Ang sarap. Sabi ko, nakakasipa na ako ulit. Nawala pa yung back pain ko. Lahat nawala, as in totally reborn. Kaya, mapapalaban sa ito na yung last day, pang pinali. So, ibig sabihin, ito na yung talagang kinaumagahan ay uwi na, balik na ng Manila. Dito na namin ibubuhos lahat. So, malamang ito na yung pinakamahirap na activity natin. Okay? Alam nyo kung ano yun? Sasakay tayo sa mga 8 to 10 rides in a day challenge. Ayun, ano masasabi mo naman, pareng, sa ating lakad dito sa ating saya, nakakapagod, halo-halo. Masaya, Mixed emotion, guys. masaya, nakakapagod. Andyan yung ang laki ng gastos. Malaki gastos talaga. Buti nandyan si Nek. Si Brother Ronilo Gerso. Uy, wow. Talagang full name mention. Pero brother, ako bahala sa'yo dito sa Pilipinas. Malamang ibigay ko sa'yo yung kondo ng mga 1 o 2 araw. Thank you, Onyx, sa 2 days na trip. Naku, maraming salamat, brother. Diyos ko, laking tulong mo talaga. Dito lang ako nakakita ng i-guide ka ng local, tapos sagot pa niya lahat. Diba? 2 araw na tour namin. Yes, guide na nga, pinanser pa, Diyos mio. Brother,
Wala akong utang sa'yo, gusto mo akong magkautang eh. Hindi, brother, ako bahala sa'yo sa Pilipinas. Gusto ko, sagot kita ha. Subukan mo lang gumastos sa Pilipinas, brother. Susuntukin kita. Pag gumastos ka. Gusto namin balikan yung kinainan natin. Na, Yung dun sa may ano yan, sa Madami Dragon Place ba yun? Dragon Shopping Mall. Na kinainan natin. Masarap yung chicken wings dun. yung brother. Best recommend pala ni Mrs. yun, brother. Anong pang... puntahan nyo yun. Dito sa bandang... Hindi ko alam. Basta, hanapin nyo, i-google nyo na lang Sairia, Saisara. Yun, basta mga ganun yun to, Saizara, basta mga ganun ang tono niya. Sasakay tayo mamaya sa Magic Carpet Ride. Kasama mo si Aladdin. Ayun nga. So, all in all, walang aberya, walang palpak, lahat nakisama, and on the last day, Kung nakulangan lang sa araw, kulang pa yung 1 week namin kasi meron kaming nabili ng tour na hindi namin magamit ngayon kasi kulang na kami sa oras. Tsaka isipin mo guys, Sayang yung almost 5,000 na kung hindi namin magagamit yung tour na yon kasi bayad na siya. and isipin nyo, ang 1 week, may kasama pa kaming locals ay ratratan. Talagang gulpihan, bugbugan ng katawan guys. Talagang, ay Diyos mio. Paano mo pagkakasyahin yung 1 week? Pag di ka naman pag Hong Kong ka lang, wala. Hindi mo mapupuntahan yung main spot, which is yung mga Venetian, Parisian. Ang ganda doon, mga Eiffel Tower. Pinaka-highlight sa akin yun. Kailangan nyo naman puntahan yun sa Macau. Andun din yung casino kung gusto nyo maglaro. Ayun, nanalo na ako ng 15,000, no? Hindi ako huminto. Ay na nabawi. Ay, Diyos mio. Sayang. Pero ayos lang. Ang mahalaga, nag-enjoy at hindi talo. Ayun nga, kasama na sa expect the worst. Expect in every activity there are sacrifices and struggles nga. Ang bigat ng pagkahin namin. Plus Hindi kami nakapag ladies market and sneakers. Nagtry kaming maghanap ng shoes sa City Gate Outlet, kaya lang hindi out ko of time na. konting ikot lang kami doon, hindi ko nagustuhan yung mga designs ng ano nila, yung sa mga outlet nila, yung Adidas, tsaka ano yung pinuntahan natin? New Balance, mga Puma, mamura. pero hindi ko maganda yun, hindi ako nagandahan sa mga designs. Isipin, Hinahanap ko yung Onitsuka, hindi namin makita yung Onitsuka. yung pala nasa basic siya nakahalo. Yung Onitsuka na sapato. Siguro makakakuha ka converted in peso mga 7K, ganyan. Pero Pag kailangan, dalawa, magiging 5,000 na lang. pero kailangan mo talagang maglaan din ng isang araw para sa pagsha-shopping, pamimili. Isama mo na yung pamimili ng pasalubong, ganyan. Kaya wala kami nabiling pasalubong kasi kulang talaga kami sa oras. Isipin mo araw-araw talagang fully activities kami. Walang yung isang araw, bugbugan nga. Buti na lang 4 kami tulungan. Meron kami si Andre, navigator, si Eiffel, taga-check ng mga items. Ako ang baggage counter. Baggage carrier pala. Si Les ang tagahawak ng mga finance namin dito. Siya yung taga-budget, taga ano. So, bawat member may kanya-kanyang rule, hindi lang basta-basta enjoy. So, pag may pumalpak o ano, alam kung sinong tatakbuhan or may kailangan na may person of contact. Meron kang tatakbuhan. Hanggang dito sa travel, organize ako. Gusto ko may strategy at saka
merong plano. Ganun, gusto ko ganun yung travel, kaya meron sa aming taga-navigate. Kaya si Andre magaling na siyang magbasa ng sa train station, alam niya na kung paano gamitin ang train station dito. Yung mga bus station, alam niya na kung paano gamitin yung mga dito, basahin yung mga station dito. Which is sa una, mahirap. Sa una na syempre mangangapa siya, pero nung matagal na namin ginagawa, alam niya na, siya na yung nagsasabi dito yung tamang station. Well trained to train. Si Eiffel, ano bang ni Eiffel? Itemizer. Taga-bilang ng bagahe. So, At every time- taga-ubos ng pagkain. So every time na alis kami, siya yung magbibilang kung ilan yung dala naming bags, tapos kailangan pag-uwi, yun pa rin yung bilang ng bags. At Siya yung nagbabantay. siya rin yung make sure na fully charged lahat, pati power bank, mga cellphone. Ayos na. Then ako talaga carrier, kahit gaano karami kabigat yan, ako yung pinakamarami yung binubuhat. Siyempre malaki. Kung ganito ang halimbawa, ganito yung task ko, hindi na ako mangingialam sa navigator kasi meron na nga. So, katulad ng navigator, siguro tutulong, bubuhat din ng konti. Yan. Lahat kami nagbubuhat, pero sa kanya yung Malaki, mabigat. At saka siya yung bahalang mag-secure ng mga baggage. Ako bahala doon. Then kakain na lang, tulog. Basta bahala na kayo sa ibang task. May mga so coordination, cooperation, and very well organized talaga. Ganun talaga. Hindi yung porque ikaw yung padre de pamilya, ikaw na lahat. Siyempre, mahirap din yun. Hindi porque ikaw yung ilaw ng tahanan, sa'yo na rin lahat, mahirap din yun. Hindi porque anak mo, siya lagi yung gumagawa, mahirap din yun. Kailangan talaga, hati. Tsaka Equally divided. Training na rin nila yun. Yun, ang Training purpose na rin talaga. nila yun na para alam nila kung paano pag nasa kalye sila, ano yung dapat gawin nila, ganyan. So yun, training, marunong na sila pagtawid-tawid, alam na nilang anihin ng stoplight, yung mga ganyan. Training. So sobrang laki ng pinagbago ni Andre. Kasi dati pag may lakad, wala na pakialam yan, basta kami lang gagawa. Gusto niya pag may uupo, yuyo ko, matutulog, mag-cellphone, ganyan lang dati. Pero ngayon, talagang napaproud ako kasi napasabi ako ng you are already a man, sabi ko. So, nagtaka siya, bakit ganyan? Kasi proud na ako sa'yo, marunong ka na. Parang pwede ka na nga bumiyahe mag-isa ng China. Nung Hong Kong, Macau. Kasi alam na niya. Alam niya na. Training sa kanya. Pati yung train sila. paggamit ng octopus card, paggamit ng yung sa mga 7-Eleven, paano bumili, pati yung paghahanap ng mga, yung naliligaw kami sa mall, alam niya kung paano hanapin yung mga lugar. Natatrain sila. Siguro next na trip, pagpapalitin namin sila ng rule din para si Eiffel din ng Siyempre, para alam na ni Andre, natutunan na niya. So, para alam din nila kung paano kumilos kapag nasa labas ng kalye. at Kailangan ng bansa. nila. Hindi lang kalye, pati bansa. Parang ang nauna nga yung labas ng bansa bago. Pero na-realize ko mas magandang training sa kanila sa labas kasi mas dito kumbaga dito mas kahit papaano medyo mas mahirap i-navigate. Pagdating sa Pilipinas, sanay ka na, madaling magtanong, madaling maghanap ng mga lugar. Hindi na sa kanila, easy na sa kanila. Dito kasi nag-start agad sila sa hard level Oo. At saka pansin ko dito guys, sobrang daming train at puro tunnel. Wala kang makikita sa ibabaw. So ganun siya. Siguro nasa 6 to 7 trains, puro lahat connected. So kung hindi mo alam, or kahit taga-locals ka lang, since nasa tunnel, maliligaw ka talaga kung walang mga signs. Ang ganda ng mga signing nila dito kasi point A, B, C or D exit, ganyan, di ba? Halimbawa D. Labas ka lang sa D. And then paglabas mo ng D, may D1, may D2 section at may D3 na kalye. Pili ka lang doon kung saan yung exit mo. Halimbawa D2, o dito ka. Dito ka mag-exit sa D2. Or sa D3, kung D3 ka naman. So,
Ganun siya. Natutunan na rin namin konti, na familiarize na rin namin. Ayun. So, siguro mga third, fourth day, ang bilis na ng ano namin. Medyo mabilis na kami sa buhay. Kumbaga, ano na, pati biyahe, pati mga ano. Sabi nga nung mga yung taga dito ng matagal, mas marunong pa kami dito sa pagnanavigate kaysa sa kanila eh. Kasi yung matagal na nakatira dito, yung auntie niya, nagpapatulong pa, kumbaga nagtatanong saan tayong sang station, saan ano. Shout Kami out alam na. kay Auntie Lucy. Ayun. So, Kaya ayun nga, talagang halo-halo talaga dito guys. Mabilis ang buhay, pag sinabing Hong Kong, ay talagang ihanda mo na yung sarili mo guys. Ihanda mo ang pera mo. Ihanda mo ang pera. Hindi mo pwedeng palampasin ng Macau. Hong Kong, Macau, partner yan. So, pag nakapunta ka dito, pag lalabas ka from Hong Kong to Macau, kailangan ng immigration. Kahit bus pa yan. Kasi ano pala sila, ang China ay nahahati sa ilang bansa. Okay, hindi lang sinabing China, bansa na yun. So, sa China may mga certain country or bansa na kailangan ng immigration. Kasi lalabas ka ng bansa. Ayan. So, mamaya abangan nyo guys yung ating last activities, last, final, worst, or happiest. And this is the most pinaka-pinali ng ating adventure trip to Hong Kong. Okay. Sa Oceans Park pala, guys, naka 2 rides lang. 2-3 rides lang. Kasi mas in-enjoy, syempre mga bata lang ang mas in-enjoy ng mga bata ay hindi rides, kundi yung mga aquariums, ganyan. Kasi makikita mo lumalangoy sa taas mo. Maganda yung all and all goods naman. So, mamaya nga, subaybayan nyo yung ating finale, which is yung 8 to 10 rides tayo. So, talagang bugbugan to guys. Okay, bye.